Maganda umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Aquarius. Hello po ha, Lola Baby. Nagpapakilala. Yan. So, bigyan natin for the third week of June. Okay? Ang ating mahal na Aquarius. Okay? Ng reading. Okay? Sandali lang. Third week. June ito ha. Okay. Yan, Aquarius, kumusta po kayo ha? Salamat po sa inyong suporta ha. Sa inyong paglingap sa channel ng Lola Baby. Yan ha. So let's see ha. Tingnan natin yung inyong tinatawag past, present, and future. Okay? And your future. So tingnan muna natin yung tinatawag na the energy. Okay? Para sa third week of June. Aquarius with the air elements. So naririto ang tinatawag na, kita ninyo, okay? Ito ang the tree. Okay? The tree of swords. Yan ha. So ibig sabihin nito ay tinatawag na relationship. Okay? Maaring relationship magkakapatid. Yan ha. Relationship magkakaibigan. So nakikita dito yung tinatawag na maaring magkakaroon ng assembly, okay? Tinatawag na it's like para silang pag-uusap, merong pag-uusap, okay? Pwede ito sa career, sa marriage, di ba? Pwedeng mga magkakamag-anak, magkakaroon ng usapan eh. It's like gatherings, di ba? Pwedeng halimbawa group of people, friends, di ba? Magkakaroon ito ha. It's more on na tinatawag na gatherings, assembly. Parang merong pag-uusapan. Mahalagang balita, di ba? I don't know if it's very serious usapan or may kinalaman sa pagkakapirahan, sa karir ninyo, family relationship, magkakapatid, di ba? Yan. So, titingnan natin ha. So, naririto ang tinatawag na the temperance, di ba? So, ibig sabihin ng the temperance, ito yung tinatawag na a time for reflection, di ba? A time for it's like tinatawag, maybe it's a serious talk, di ba? Yan. Kasi kailangan ng tinatawag dito pang unawa, di ba? Kailangan dito yung tinatawag na involvement, okay? Kasi Three of Swords. Kailangan ng involvement, pang-unawa, pagmamahal. Di ba? Yan. Maybe family, maybe it has something to do about family. Okay? Yan. It's like, ito yung time na kailangang mag-usap-usap. Di ba? May pag-uusapan yun na nakikita ko eh. Di ba? Maybe baka ito may kakausapin kayong surgeon, 'di ba? Surgeon o kaya magulang o kaya people with authorities, okay? Yan. Kasi parang meron kayong gusto niyo ng resulta, 'di ba? A good result, magandang balita. Mukha namang magandang balita ito, 'di ba? From a person with authority, okay? Maybe a doctor, a lawyer, bank, di ba? Insurance, di ba? Kasi blessings eh, okay? So, naririto ang tinatawag na the Knight of Cups, kalungkutan, okay? Yan. May kalungkutan ng puso. Yan, makakaranas or nararanasan, pero ito ay tinatawag kalungkutan ng puso. Pwede rin ito yung tinatawag losses, 'di ba? Baka losses ng pera, 'di ba? Baka may pagkakagastusan. Yan ha. So naririto yung tinatawag damayan. It's like magdamayan, okay? Sa tinatawag na the Three of Swords. Yan ha. Kasi ito yung tinatawag na kakaranas. It's like tinatawag na ito, they are calling. Para sila is tinatawag na lumakas ang loob. Yan. Kailangan palakasin ang loob. Okay? Dahil narito ang the Three of Swords. Yan ha. Kung ano man ito, kailangang
prepared, lakasan ng loob. Nakikita dito yung tinatawag, kailangan magkapit kamay, di ba? Magsama-sama. Kung ano man ito, ha? Maaring pwede itong magandang balita or pwede ito'y tinatawag na kalungkutan. Kaya, kasi lumabas ang the temperance pero sumunod ang the reverse. Ano tawag dito? Knight of Cups, di ba? Either ito'y may kinalaman sa magandang balita, result, luck, success, di ba? Or tinatawag triumphant victory. Pero meron dito tinatawag na very, very sad, okay? News, result, di ba? Outcome, okay? Pwedeng asawa, pwedeng magulang, pwedeng biyanan, pwedeng sa kapatid, pwedeng losses, di ba? Yan. Pwede sa health, pwede sa halimbawa kung ano man yan, yun lang nakikita ko, ha? So, let's see. Okay. I want to see your past. Past, present. Mamaya na po ang future, ha? Okay. So, ibig sabihin nito, from the past, you have, it's like salat, okay? Nakakaranas kayo ng kasalatan. Diba? Or maaring sabihin natin, yung mga kasamahan mo, maaring, kung halimbawa may asawa kayo, diba? May mga anak, nakakaranas ang buong pamilya ng kasalatan. Diba? Yan. Or sabihin natin, kung ito is marriage, diba? Yan. Nakakaranas ng kasalatan. Family, siblings, parents, nakakaranas. Okay? Pwede rin naman sa tinatawag mga kaibigan, isa ka sa, it's like, ikaw pati mga kaibigan mo, di ba, nakakaranas ng kasalatan. Or kung halimbawa sa trabaho, di ba, so nakakaranas ng kasalatan. Okay? So meron ditong expect unexpected. Hindi ito yung tinatawag from the past, di ba? Meron ditong tinatawag na a broken home, di ba? Broken family. Pwede rin naman ang health, di ba? Yan. Losses pwede. Okay? Yan. A relationship, maybe a marriage or sabihin natin kung magsyota kayo, nagkaroon ng tinatawag nag-break, di ba? Yan. Pwedeng sabihin natin sa trabaho. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, nakaranas kayo ng hindi lang kasalatan, kundi losses. Okay? Maaring nawalan kayo ng bahay, nawalan kayo ng kabuhayan. Diba? Baka nasalanta ang pananim, nasalanta ang iyong career, relationship mo. Diba? Baka may naghiwalay dito, pwedeng, kung hindi ikaw, pwedeng parents mo. Baka produkto ka ng broken family, broken home. Diba? So, narito, from the past muna tayo, ha? Ibig sabihin nito yung tinatawag na you're always dreaming, okay? It's yung tinatawag, you're always dreaming, maybe praying, daydreaming, di ba? Yan, maaring from the past lagi kayong nangangarap, libre naman daw ang pangangarap, di ba? Yan, ambisyon. It's about your ambition, di ba? Magbago ang iyong buhay. It's like, kailan magbabago ang aking buhay? Yan, ha? So, that's what I see for you, Aquarius. Okay? Pwede rin ito yung tinatawag na kaya the tower, di ba? Maaring merong lumisan, di ba? Yan. I mean to say, namatay na. Okay? Maaring meron ditong byudo. Maaring namatayan ng ama, ng ina, ng kapatid, ng mga kamag-anak, tiyo, di ba?
So, let's see now. Now na ito ha. From the past ito ha. Now, sandali lang. Gamit ako na ibang, naku, natawag. Pakihintay lang po. Ay, ano? Sandali ito kapatid ko sa Denmark. So, tingnan po natin now. Okay? The now. Sandali, ano ka ito? Minek, tayo muna. Ako la ay live reading ngayon ako. Live reading ako. Maya-maya. Oo, maya-maya. Okay. So, yun ay nasa Denmark, yung kapatid ko. Sama din po ninyo sa dasal yung kapatid ko ha, yung nasa Denmark. May cancer yun, 2. Prostate tsaka sa brain. Yan, salamat po. Kailangan maging strong ang lola. Yan. Okay? Ngayon na ito ha. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na, it's like if there is an opportunity, a challenge, so dito nakikita, di ba? Naasta. Naasta ka. Okay? Yan. It's like tinatawag, try me, di ba? Challenge me. Okay? Sandali lang, ha? Okay. So, ibig sabihin ito yung tinatawag na ngayon, may mga pinaglalabanan kayo. Kasi narito ang The Page of Swords. May mga pinaglalabanan kayo sa buhay nyo. Diba? Maaring sabihin na nating ito ang inyong nararanasan ngayon. Diba? Kasi kita mo winter, diba? Yaan. Kumbaga dito, meron kayo ditong maaring it's more about kung ano itong natitira sa inyo. Diba? Yaan. Halimbawa kasi nakikita mo, 'di ba? It's like merong puno pero pag hindi ito na-harvest, 'di ba? Pwede itong tinatawag na matuyo o kaya mabulok, 'di ba? Yan. So kaya ito yung tinatawag ngayon, ang nakikita ko sa inyo, may mga pinagdadaanan kayo, 'di ba? Yan. It's like ito na lang, it's like sabihin natin this is your faith, 'di ba? May natitira ka pang faith para mapaglabanan mo, 'di ba? Kung ano itong mga natitira, maybe sabihin na natin yung pera mo sa bangko is tinatawag na nanganganib, kokonti na, 'di ba? It's like parang meron kayong pinagdadaanan pero dito nakikita nanganganib, 'di ba? Yan nanganganib ha. Okay. Mari pera mo sa bangko, nanganganib na maubos, 'di ba? So kaya dito narito yung tinatawag na the 5 of swords, 'di ba? Yan. Mukha namang maganda, 'di ba? Yan maganda naman ng the 5 of swords ha. So ibig sabihin nito yung tinatawag magkakaroon ng gains. Yan ha. Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag, maybe you will find ay tinatawag na dagdag resources, di ba? Kasi nanganganib, okay? Yan. It's more, sabihin natin yung pera ninyo nanganganib, di ba? Yan. Maaring pera mo sa bangko, nanganganib. So, kung kaya dito, it's like maaring nag-iisip kayo for inyo dagdag kita resources. Yan ha. Kaya dito nakikita, 'di ba? Okay? Pero ang nakikita ko for some of you, kahit ito'y nanganganib, maganda ang pinupuntahan, 'di ba? It's like halimbawa sabihin na nating may nangailangan. Kasi narito 'di ba? Yan Narito ang the 3 of swords, 'di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag para maibsan, di ba, yung kanilang pangangailangan, di ba, yaan. Kung kaya dito nakikita, di ba, yaan. Kumbaga dito, iyan, di ba. It's like, kahit sa kahuli-hulihang sentimo, ibibigay mo, di ba, yan di ba. Kahit sa kahuli-hulihang sentimo, pwede mong ibigay, di ba. Pero nakikita nanganganib, di ba, yan nanganganib, okay. Kaya dito lumabas yung tinatawag na the 5 of swords. Ibig sabihin nito yung tinatawag your responsibilities. It's like napakalaki ng karga nakakalong sa inyong balikat. Burdens yan ha. Napakalaki ng burdens nakakalong sa inyong balikat. Kumbaga dito it's like tinatawag you nearly give up. Okay? Pero nilalabanan mo, di ba? You nearly give up. So it's like tinatawag
I need help, 'di ba? It's like I cannot do it myself. Yan, 'di ba? Kaya dito, 'di ba? Okay? Kumbaga dito lumalabas ka na. It's like you are telling them, I need help. Okay? It's like I cannot do it myself. 'Di ba? Nanganganib, okay? Yan. Okay? So, let's see. Sandali ha. So, ibig sabihin nito, may mga hinihintay kayo, di ba? It's like sabihin natin kung nag-apply kayo ng trabaho, napakatagal, di ba, ng kasagutan. Di ba? Kumbaga dito yung tinatawag na hinahabaan nyo ang pasensya mo. Kung ano ito, it's like sabihin na natin, maybe, kung ano ito is more about ito yung halimbawa napundar mo, ininvest mo, okay? Pinagtapunan mo ng iyong tinatawag na oras, time, efforts, di ba? Para ito is tinatawag na mabuo. It's like sabihin natin nag-aral ka, di ba? Nag-aral ako, yan. Kumbaga dito I am qualified, maybe overqualified, or sabihin na natin ito ang qualification. Pero nakikita, di ba? It's like tinatawag na no movement. It's almost no movement, di ba? Kaya it's like you are losing hope dito sa Five of Pentacles, di ba? Nawawalan ka ng pag-asa. So, ibig sabihin nito, kaya siguro lumabas ang the Five of Swords. Ibig sabihin nito yung tinatawag help. Okay? Kasi pag sinabi mong the Five of Swords, ibig sabihin yan yung tinatawag na conflict, di ba? Yan. Tinatawag na hindi pagkakaunawaan. Pero nakikita mo yung mga butterflies, di ba? Yan. So, it means to say, tinatawag, they will come to you. Okay? It's like help, support is on the way. Help, support is on the way. Okay? Kasi narito. Yan ha. It's like dito, hopeless na hopeless ka na. Pero, kaya ito'y lumabas. Help, support is on the way. Di ba? Yan ha. So, let's see your future. Yan. Salamat po ng marami. Okay? Let's see your future. Aquarius. Narito ang the Hierophant. Okay? Narito ang tinatawag the Sun. Okay? Okay. Narito ang the Ten of Swords. Okay, yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag kapaguran na in the future na ito, ha? So, ibig sabihin ng the Hierophant, tinatawag na, kasi narinig ang total destruction. Okay? Ang total destruction, ang the Ten of Swords, diba? So, ibig sabihin nito yung kapaguran, okay? Ang kapaguran ninyo, it's like in the future, yung mga kapaguran mo is magkakaroon ng tinatawag na kaluwalhatian. Kasi lumabas ang dasan. Ito yung tinatawag na the result, di ba? Yan. So, ito yung tinatawag ko ano itong nararanasan mo ngayon, di ba? Kasi the Hierophant, the Taurus, the Lovers. Ibig sabihin ito yung tinatawag almost you give up. It's like para kang tinamaan ng gamma rays, di ba? Para kang tinamaan ng gamma rays, para baga yung tinatawag babagsak ka na, di ba? Yan, maybe babagsak na ang iyong faith, di ba? Babagsak na ang iyong pag-asa, your dreams, your ambition, di ba? Kasi dito nararanasan na, okay? Kaya siguro lumabas itong the Five of Swords but very, very positive, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na kaya siguro lumabas ito, di ba? It's like the help, the support, yan ha. So whatever is this pagsubok na nararanasan mo ngayon, di ba? It's like tinatawag, halos igugupo ka na, okay? Kaya lumabas ang dasan, di ba? So ibig sabihin nito, kaya dito narito, yan ha. Ibig sabihin nito, yung tinatawag, it's like you will be rebirth, okay? Huwag kang panghinaan, yan oh. Kasi ito, di ba, it's like tinatawag natatalo ka na. Pero, kaya lumabas ang dasan, huwag kang panghinaan. It's like tinatawag, huwag kang susuko, lumaban ka. Okay?
Para, ibig sabihin nito yung tinatawag, your future is bright. Yan, no? Kita ninyo. Your future is very, very bright. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito kung ano itong tinatawag, the Ten of Swords na ito. Kasi annihilation, nakikita ko. So, ibig sabihin, halos sumuko ka na, halos igupo ka na, di ba? Kung ano itong gugupo sa iyo, a marriage, a family, career, di ba? Relationship, an organization, mga kaaway, kung ano man yan, di ba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag, stay firm. It's like tinatawag na, you remain in on your faith, 'di ba? Manalig ka sa Diyos, 'di ba? Manalig ka. At ito is matatapos. Kaya dito, it's like tinatawag, your future is becoming bright. Okay? Your future will become bright. Bright as the shining star. Shiny, mas maaraw. Sobrang araw. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, maari ito'y test sa inyo, okay? Maaring may mga pagsubok, okay? So, ibig sabihin nito, manatili ka nakatindig, di ba? Manatili kang hindi bumibitaw sa Diyos. Huwag kang magbabago ng religion. It's something like that, di ba? Panatilihin mo ang iyong tinatawag composure, di ba? Yaan. Kahit nakikita mong magagapi ka na, di ba? Halos bibigay ka na, huwag. Kasi your future is waiting. Yan, no? Thank you very much, ha?